magalak at magdiwang o bayan ng Diyos. Palapakan po natin ating Panginoon para sa araw nito. Misa Rivera Solemne. First Holy Mass ng ating kapatid na pare, Reverend Father Ray Clarius Joshua Himayakya. Isang grasya ang pagkapare para sa bayan ng Diyos. Kaya sa ngalan ng Hearts of Jesus and Mary Parish, pinapasalamatan po namin ang bawat isa na nakiisa para sa bukasyon ng ating kapatid. Kasi kagaya ng sabi sa atin, sa pamagitan ng isang pagtitipon, ng isang pamilya, ang pamilya ng Diyos, yan nabubuo ang grasya ng isang bukasyon. Sa ngalan ng ating PPC, Parish Pastoral Council, ang ating PFC, Parish Finance Council, ang ating parish staff, ang iba't ibang ministry ng ating parokya, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa mga araw na ito. Sa ngalan ng ating pura paroko, si Father Ruben Maybuena, ang mga parokya vicar, ako at si Father Edson Santos, kami ay nagpapasalamat sa inyong pakikisa sa itong Misa Rivera Solemne. Maraming salamat at naway lagi tayong biyayaan ng Diyos. Magalang at magdiwang tayo lahat. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sa pag-ibig at tapat ng Diyos, aking tinanggap ang biyaya ng banal na open ng pagkakaan. Puspos ng kagalakan, samahan niyo akong ipagdiwang ang ating salamat sa Diyos upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang pagsisihan ang ating mga kasunod. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mga Panginoon Diyos, patuwarin tayo sa ating mga kasalanan, at patuwayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob mo sa pagpaparangal namin sa puso ng anak mong minamahal. Ngayong inumitan namin ang kanyang pag-ibig na aming pinakikinabangan. Kami naway panginabaling magaluyan at nag-uumapaw na batis ng mga biyayang iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsubo na. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa Israel, siya'y aming minahal, na parang tunay na anak. At inalabas ko siya sa Egypt. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Kinalong ko siya, subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinagnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng husay sa kanilang bibig. At yumuko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nananaig ang aking puso, ang malasakit at awa. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puso. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal na nasa kalangitan ninyo at hindi ako naparito upang iwasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May ganang tayong sumalo sa batis ng magtutubos. May ganang tayong sumalo sa batis ng magtutubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin, tiwalang-tiwala ko, at walang untimang pamangko. Sapagkat ako ang lahat sa akin, siya ang aking awit, aking kaligtasan. Malagod kayong sasawag ng tubig sa batis ng kaligtasan.
Salamat kayo sa Lord. Siya ang inyong kawan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri sa Lord, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galaw, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila ng banal ng Israel. Ay galak kayong sumayon sa bagis ng matutubos. Ay galak kayong sumayon sa bagis ng matutubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayunmay narapat niya ipagkaloob sa akin ang gawain ito. Ipahayag sa mga Hintil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malilip na pagpapala ng bubuhay kay Kristo, at ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na naghahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Dahil dito, ako'y nagbiglohod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan, sa langit at sa lupa. Hinihiling ko ayon sa kanyang kayamanan
at kadakilaan na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya, upang sa inyong pag-uugal at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo, at naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito, upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inibigin mo ang mga bagay na ito sa marunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at iyaong parapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamato, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingaan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamato, at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magpupuli, pasasalamat sa Diyos sa biyaya ng
pagpapari. 36 na taon na pong nakalilipas nung ako po ay nag-auspito ng Misa Pasasalamat, Primera Misa, September 18, 1988. At ngayon naman, sinundan ako matagal ang panahon na wala pong ordinasyon na taga rito sa parokya. Kaya nagagalak tayo dahil sa muli ang biyaya ng pagpapari ay pinagkaloob sa isang anak ng parokya nito. Na dati po ay ang pangalan Sacred Heart of Jesus Parish. At ngayon, pinalitan ni Father Dennis Sanise ng Hearts of Jesus and Mary Parish. Nung ako po ay pumasok ng seminaryo 1978, ang kurang baroko po noon ay si Father Fred Ganson na patay na po siya. At nung ako naman ay naordina ang pari, noong 1988, ang kurang baroko po nito ay si Father Rene Optic Nadwa, na patay na rin po siya. Alam po ninyo, nagpapasalamat tayo dahil sa merong sumunod. Pero ang tagal ng panahon, 36 na taon. Father Joshua, kung meron kang ilinging biyaya sa Panginoon sa unang mong misa, sana idamay mo yung magkaroon ng maraming bukasyon sa ating diocese at pasundan tayo dito sa parokya ng marami pang mga magpapari. Kasi kanina nga, sabi din ko siya Pambo, nagagalak siya, pero nalulungkot. Dalawa yung naging pari natin sa diocese at dalawang religious na naordinahan. Pero ang ating mga seminarista, 12 lamang. Nagsisipagtandaan na po kami, nagkakasakit, at marami ang mga magre-retiro na. Sa diocese ng Malolos, meron silang 7 bagong pari ngayon. At kung nakaraan, 5 po ba yung naging bagong pari ninyo? Tayo, 12 seminarista. At sa susunod na taon, wala tayong ordinasyon. Kaya minamahal ko mga seminarista, open na open kami dito sa diocese sa Caloocan. Kami nagsagot sa mga pangangailangan ninyo. Totoo-tayin namin ang binibigay ng diocese sa Malolos. Joke lang ha. Joke lang po ha sa mga pari ng Malolos. At nagpapasalamat nga po kami sa inyo dahil ilang sa mga seminarista namin kayo ang mga nangangalaga. At dahil sa inyong tulong ay talagang nagbibigay ito ng pag-asa para po sa aming diocese ng Caloocan. Pasasalamat papuri sa Diyos sa biyaya ng pagpapari na yung tinanggap Reverend Father Reynarius Joshua Yakuti Mayakiyak. At ito'y biyaya ng Diyos. Hindi ito personal na regalo sa iyo. At kanina umaga, pinakadiin-diinan ni Bishop Pambo na sabi niya ganyan, tayo mga pari, mga kinatawan lamang, nakikiisa
nakikibahagi sa pagkapari ni Kristo. Tayo ay hinira para sa sambayanan, makilakbay sa pamayanan, magbahagi ng mabuting balita at maging pangunahing misyon ang pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Kaya nga, ito yung talagang masasabi po natin, ulirang regalo sa amin po mga pare, na kami ay mga katiwala lamang. At huwag sana lang po kami magulog sa tukso. Kasi matindi ko talaga eh. Yung bang umabot sa aking ulo, manunod kami sa kapangyarihan, posisyon, pribileyo. Ako, ang dami po yan na tinatanggap namin mga pare. Tignan na lamang po ninyo kanina sa pasimulan ng misa. Talagang toro, mawit, napaka-majestic ng awit. Ang daming mga seminarista, may daladalang mga kandila, may mga pare, at doon sa pinakahuli, ang bagong order na pare, napakaganda ng suot. Alam po ninyo, simple tao lang naman po si Father Joshua. Yan po kasi regalo sa kanya, kaya wala siyang choice to be excluded yan. Kung bang ganun tipo na maglalakad ka sa altar, papunta sa altar, at talagang lahat ng mga tao nakatingin sa iyo. At inawin pa niya yung mga panalangin. Tapos nakatingin sila sa iyo, don't darken that sun. Parang talagang lahat ng atensyon. Kaya nga, sabi nga po ganyan, manatili tayo doon sa tawag ni Kristo na maging kanyang tagapag-lingkod. At bilang katiwala sa biyaya ng pagpapari na pinagkaloob sa pamayanan na iyong tinataglay, dapat unang-una pangalagaan at pagyamanin mo ang biyaya niya na binigay sa iyo at sa komunidad ng Panginoong Diyos. Pangalagaan, ingatan, huwag nating hahayaan mawala. Ingatan, pagyamanin sa pamamagitan ng pagdarasal, pagsasakripisyo, at sa gawain, apostolado. At pag ito'y pinagyaman, pinalagahan, hindi ito mananatili dapat sa iyo, kundi ito'y dapat tumantong sa pagbabahagi mo ng biyaya nito sa bayan ng Diyos. Pagdalagahan, pagyamanin, pagbabahagi, panalangin, pagsasakripisyo, at pagbabahagi nito sa kapwa at sa bayan ng Diyos. Ang nais ko kong i-share sa inyo, itong mahalagang punto lang po, tungkol po kay Father Ray Lalus Joshua di Mayaklak. Yung una, yung bokasyon niya. Malamang kayong mga taga-seminaryo, nagnapunin niyo kung ano yung kanyang bokasyon. Pero magandang ibahagi ko rin kasi napakaganda. Hindi po ito something spectacular. Napaka-ordinary lang po. Napaka-ordinary lang. Meron akong parokyano sa San Jose de Nabotas na nagpunta sa Medical Christian Parish para dumalo doon sa isang gathering ng mga Legion of Mary. Sa po siyang legionary. Tapos sabi sa akin, Father,
pamangkin po pala ninyo si Reverend Joshua. Sabi ko, oo. Sabi ko ganyan, pamangkin ko siya. Tapos sabi niya sa akin, kasi po, napansin mo, masayahing tao yung batang yun. Sabi ko, oo, talagang nung bata pa po talaga yan, napakamasayahin na yun eh. Tapos, sabi niya ganyan, kasi talagang yung smiley face, talagang napakaganda ang tignan, sabi ko niya. Sabi ko, totoo po yan, at yan ang kapansin-pansin sa kanya, ang pagiging masayahin. At alam mo ninyo, kung susuriin ko, ang pagiging masayahin niya, saan pa nanggagaling ito? Siyempre po, sa kabutihan ng pamilya. At yung kabutihan na yan nagmumula sa pagiging malapit sa Diyos. Kabutihan ng pamilya na nagbibigay sigla, kasiyahan sa ating bagong pare. Noong bata pa siya hanggang sa ngayon. Hindi ko ito sinasabi dahil kapatid kong bunso si Ana, at pamangkin ko si Father Joshua. Hindi ko yan sinasabi dahil mga dugo ko yan. Kilala naman po ninyo sila eh. Di ba? Nakikilala po ninyo yung pamilya nila. Si Ana. Kanina nga sa pumilihan ni Bishop ako, pinakilala si Joshua. Sabi niya ganyan, nanay mo, aktibo, at siya'y namumuno sa kaagapay. Hinihintay mo na sasabihin niya, yung tiyo mo. Hindi sinabi. Ang bihira, mas kilala pa si Ana. At yung kanya pong apostolado ay yung napapanahon kasi mental health program, community-based drug rehab. Di ba? Ang ganda ng programa. Kasi nung panahon, nung dating Pangulong Duterte, yung EJK, kasi ang daming listahan na mga suspected drug addict. Nakita ko, pinapatay isa-isa. Kaya gumawa ng aksyon ng ating obispo na tulungan natin yung mga nasa drug watch list. At ngayon, binuo nga po itong tubo na ito. At trinain po sila talaga. Trinain sila. At hanggang sa panahon natin ngayon, yung pong talagang napakaganda na nakatutugon sa kasalukuyang pangangailangan ng tao. Mental health issue. Si Jojo, aktibo sa parokya po ninyo rito yan, sa Hearts of Jesus and Mary. At tumutulong din siya sa stewardship program ng ating diocese. Talagang maganda yung programa. Tapos, nandyan si Johnny na talaga namang abala-abala sa kanyang career. At napakasipag na bata. Wala ka pong masasabi. At siyempre po, si Joshua. Alam nyo, ito yung dito nagmumula yung kasiyahan, kagalakan na ito yung dahilan kung bakit si si Joshua Reylaris Limayagyak ay nagpasyang sumunod at maging katuwang ng Panginoon sa biyaya ng pagpapahid. Yung pangalawa naman po, kaya ako lang dito ngayon, kasi sabi niya sa akin,
ba, Father, ikaw ang aming maging predicador, ha? Pero ang kondisyon ko, sabi ko sa kanya ganyan, yung aking isa pa sa salamat naman, kahapon, yun po yung huling naging gawain niya bilang diakono at ngayon ay pari na. Yung last pumili niya sa deacon, no? Yung last ministry niya as a deacon, kahapon ginawa po niya doon sa parokya namin sa San Jose de las Bolas. At yung mensahe niya sa akin, alam nyo, sabi niya ganyan, kasi natatandaan ko ba niya yung Ebanghelyo kahapon, yung tutulong sa babaeng balo na namatayan ng anak. Tapos, tumatangis yung babae, ganyan, nahabag si Jesus at nagdala sa pagkabagabag, ganyan. Tapos sabi ni Jesus, huwag kang tumangis, do not cry. Yan yung mensahe niya sa akin kahapon. Father, huwag kang tumangis. Kasi alam naman niya, mapapangluha ako eh. At, pero hindi yun yung dahilan. Kasi sabi niya ganyan, si Jesus ang nagsabi ito sa babaeng balo, itong sinasabi niya sa iyo para paalalahanan ka na huwag kang paghihilahan ng loob at ito ay manalig sapagkat may pag-asa. Alam mo, Father Joshua, yan yung napakagandang nakikita ng maraming tao sa iyo. Kung sabi mo sa akin, huwag kang tumangis, ako ang sasabihin ko naman sa iyo, patuloy kang bumiti at maging maligaya sapagkat yan ang nagbibigay pag-asa sa bayan ng Diyos. At yan ang kailangan natin lahat, na tayo ng mga pinanghihingaan na loob, na tayo na nahihirapan, na tayo na talagang inis na sa mga nangyayari sa ating pamahalahan. Na parang tiglalaro na lamang tayo. Kailangan po namin, Father Joshua, na magbibigay lakas ng loob at pag-asa. At yan nakikita natin sa iyong karisma na pagiging masayahin at yung ngiti mo. So keep on smiling, keep on shining. Sabi natin sa awitin siya, hindi ko pwede. Keep on smiling, keep on shining. Basta, yun. Ayan ay napakalaking bagay na. Pero siyempre, laki pa naman natin ito ng mga konkretong mga gawa. Isa po sa magandang katagihan ni Father Joshua, masipag yan. Organisadong tao yan. Hindi katulad ko kung nagay sa akin. Yan talagang masasabi natin, pag nagtrabaho yan, hindi po yung pwede na yan. Mga kanyang tipo, di ba yung mga tipo na okay na yan? Para bang talagang ibigay yung lahat-lahat. Ibigay yung lahat-lahat sa iyong paggawa. At napatunayan mo yan sa iyong pagiging athletic. Kasi athletic itong panak na eh. Siya po yung scorer ng basketball sa Daisy Caloocan. Nalaman po, nung last na naglaro kami sa San Jose Academy, kalaban natin yung mga teachers. Babata ng mga teachers ng San Jose Academy, ang lalakas pa nila. Nakita nilang gumagawa ito, pinagkapa naman. Manager ako, si Gus. Ano po kasing director ng San Jose Academy? Tanggal mo yung balikat. Tanggal yung balikat. Kaya kinakailangan dali namin sa ospital. At ito po yung isang kapansalan niya na sana hindi lang ng ibang mga pari ito nakatang ibang mga tao.
Kasi seminarista pa lang po siya, napaka-athletic niya na hindi niya po alam na mahina yung kanyang braso. Tama ba? So talagang pag naglalaro po yun ng basketball, pag bigay na, ganyan siya maglaro, bigay na bigay, kaya laglag. Ganyan. Tapos minsan, kahit hindi naglalaro ng basketball, malagay lang niya yung kanyang kamay sa maling posisyon. Pag-isip niya sa umaga, napansin niya, wala na yung palitan niya, hindi na nakakonekta. Tapos tanong ko siya, paano ginawa mo? Father, alas 2 yata yun. Ayoko naman mag-istorbo ng mga tao, kaya hintay ko na po mag-umaga. Sabi ko, yung pong pain, di ba? Nakakayanan niya yung pain na yun. Ako, siguro, hindi ko kaya na yun Dinuhin ninyo, wala yung tanong sa... Kaya nasabi mo ako, mag-iingat ka. Tapos nagpag-ihap naman po, okay naman. Pero, naglaro uli nung nakaraan. Nalaglag na naman. Sana, buti na lang bawing ordinasyon, hindi na naglaro niya. Yun po, yung sinasabi, yung athletic ka, yung ginagawa mo, yung disiplina. Disiplina importante sa buhay ng pari yan Diba si San Ignacio de Loyola, yan ang laging nang binabanggit na para lang sa ganon, makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Importante yung spiritual discipline na kunyari, sabi niya ganyan, kapag ka magdasal ka. Nahantok ka. Isipin mo yung sarili mo. Gusto mong maglarong miyerda, huwag kang maglarong miyerda. Huwag kang mamamasyal, ganyan. Sabi ni San Ignacio, para labanan mo, sabi ganyan. Para lang sa ganon, pagka talagang labanan ng kasamaan at kabutihan, ikaw ay matatag sa kay Kristo. Kaya nga yun po. Sige, pangatlo, pag-uwi na po ito. Nung ako po ay nag-isa pa sa salamat dito, 1988, ang aming pong predicador noon si Bishop Ted Bacani. At alam niyo, 36 years na, pero hindi ko makakalimutan yung ability niya sa aming mga pari. Pero nalatandaan ni Father Dennis kasi nandito rin po siya 36 years ago Sabi ni Bishop, tayong mga paring Diyosesano, ang ating bukasyon ay ang pangangalaga ng parokya. Sabi niya ganyan, ito yung parang magbibigay sa iyo ng yung kahulugan, yung parokya na ibibigay yung pagkakaloob sa iyo. At sabi ni Bishop Ted Bacani, dito ay yung naibabahagi si Kristo. Kaya sabi niya ganyan, anumang parokya at ibigay sa iyo, malilim na parokya, mahirap na parokya, problemadong parokya, patay na parokya, sabi niya ni Bishop Ted, huwag kang magre-reklamo. Tanggapin mo ng may pagmamahal sapagkat diyan magiging mas matingkad si Kristo sa iyong buhay, sa iyong magiging ministeryo. Kaya tayo, mga Diyosesanong Pari, Father Joshua, at siya yung talagang magiging tungkulin natin, magiging buhay natin ang parokya. Malapit na po yung lipatan ng mga pari namin dito sa Diocese ng Caloocan. So, sa darating na Pebrero ay iikot na po kami
Kaya si Father Robin, na unang paroko po ninyo ay nilipat na. Tapos sabi nga ganyan, paalaala ng parokya, Mother Joshua ay regalo ng Diyos sa pari. Sapagkat sa pamamagitan nito ay magiging mas makahulugan ng kanyang paglilingkod. Dito po bububutin ang biyaya ng pagpapari ni Kristo. Magiging matingkad si Kristo sa iyo sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa parokya. Magsilayo po. Makakatawag tayo sa ating Ama na may pagtitiwala sapagkat binuksan niya sa atin ang kanyang puso dahil kay Kristo. Subscribe my YouTube channel, Cap TV Cable TV. Thank you and God bless.